Nakamasid lang sila sa bag ni Kiko. At nang makahanap ng tiyempo, si Kiko muntik nang maagawan ng bag. Tutulak ako nung pababa. Pero dahil sa pagiging alisto ni Kiko, hindi nakuha ng aming kasabwat ang kanyang bag. Lumipat muli si Kiko ng upuan dahil sa nangyari. Pero muli siyang binalikan ng mga gustong manalisi sa kanya. Hindi naman natinag si Kiko sa pagkakahawak sa gamit. At syempre, aware ka pa rin na kahit na nakikipag-usap ko sa isang tao, kahit na hindi mo siya kilala, dapat aware ka pa rin kung ano yung agenda niya, kung may masama siyang agenda, safe ka. Nasasawa na akong kausap ka eh. Okay na ba? Sinubukan ni siyang biktimahin ulit ng laglag barya modus. Pero bandang huli, pumulot din siya ng barya. Yung isa, kinuha ko pa nga, binigay ko. Pero yung mga aware pa rin ako sa belongings ko or sa nangyayari. Hanggang sa dumating ang bus sa Baclaran. Sinubukan ng kasabot naming ipit gang na siksikin at dukutan si Kiko sa pagbaba sa bus. Matanda, huwag kayong magtulakan naman oh, may matanda eh. Yung kamay ko laging nalikod kasi sa wallet. Yun yung lagi inaalala ko. Wallet, tapos yung isang kamay na sa bag, sa belt bag. Hindi pa rin naisa ng grupo si Kiko. At nang ipagtapat namin ang katotohanan na ang lahat ay planado at kasabwat ng alisto, Dato mga kasakay natin ay talent. Oo nga eh. Nanatamo? Oo. Nanatamo sila? Oo naman. Anong feel mo? Wala. Insider talent sila ako. Gusto niya nakawin yung mga gamit ko. Pero ano mo? kung makakita man ang aktwal na modo sa bus, pwede mong hulihin ang kawatan at isuko sa pinakamalapit na pulisya. Pagsakay sa bus, siguraduhin nakadikit o nakayakap sa iyo ang bag. Ipasok din ang cellphone sa tagumbulsa sa loob ng bag para hindi ito madaling makuha. Kung sakaling maagawan ng bag, pwedeng sipain ang kawatan sa maselang bahagi ng katawan para makabitaw ito sa bag. Kung may armas ang suspect, iwasang makipag-agawan at makipagpalyahan dahil maaari kang masaktan.